Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at nakatanggap na ng SSS o GSIS pension, makinig kayo sa akin ng mabuti dahil ito ay napaka-importante. May naririnig ba kayong mga kwento mula sa mga kaibigan o kapitbahay ninyo na biglang nahinto ang kanilang pensyon? Minsan naman ay nabawasan ng malaki. Natatakot ba kayong dumating ang panahon na kayo rin ay ganyan ang mangyari? Huwag kayong mag-alala dahil ngayong araw na ito, tuturuan ko kayo kung bakit nangyayari ito at kung paano ninyo maiiwasan. Maraming seniors ang hindi alam na may isang simpleng dahilan kung bakit bigla na lang natigil ang kanilang monthly pension. At ang mas nakakalungkot pa, madali lang naman itong solusyonan kung alam lang nila. Kaya naman ngayon, maglaan kayo ng 10 minuto para sa akin at ipapakita ko sa inyo ang totoo tungkol sa pension suspension, kung sino ang pinakaapektado at kung ano ang mga dapat ninyong gawin ngayon na hindi bukas para sigurado na hindi kayo mauubusan ng pera sa panahong ito ng taas ng presyo ng bilihin. Tandaan ninyo, ang pensyon ninyo ay pinaghirapan ninyo yan ng mahabang panahon at deserve ninyo na makatanggap nito buwan-buwan hanggang sa huli. Kaya huwag kayong mawawalan ng pag-asa dahil may solusyon para sa lahat ng problema. Una sa lahat, gusto kong sabihin sa inyo na hindi kayo nag-iisa sa pagdanas ng mga problema sa pensyon. Alam kong nakakapanlumo kapag biglang nawala ang pera na ine-expect ninyo kada buwan, lalo na kung yan lang ang inyong pinagkukuhanan ng pambili ng gamot, pagkain o pambayad ng kuryente at tubig. Pero makinig kayo, dahil ang dahilan kung bakit tinatanggalan ng pensyon ang iba ay hindi dahil kulang ang pondo ng SSS o GSIS. Hindi rin dahil inalis ng gobyerno ang benepisyo ninyo. Ang totoo, karamihan sa mga kaso ay dahil sa isang bagay na tinatawag na ACOP o Annual Confirmation of Pensioners Program. Ito ay simpleng requirement lang ng SSS kung saan kailangan ninyong mag-submit ng form kada taon para patunayan na buhay pa kayo at qualified pa rin kayong makatanggap ng pension. Oo, tama ang narinig ninyo. Kailangan lang ninyong ipakita na buhay pa kayo. Pero maraming seniors ang hindi nakakaalam nito o nakakalimutan o nahihirapan pumunta sa SSS office kaya ang resulta na suspend ang kanilang pensyon. Ang mas nakakalungkot pa, kung hindi kayo makapag-comply sa ACOP sa tamang schedule, ang pensyon ninyo ay automatikong sususpend 1 month after your birth month. At kung magtuloy-tuloy ang hindi pag-comply, after 2 years, totally canceled na ang pension ninyo. Ngayon, sino ba ang kinakailangang mag-comply sa ACOP? Based sa pinakabagong guidelines ng SSS starting March 2024, lahat ng retirement pensioners na 80 taong gulang at pataas at nakatira dito sa Pilipinas ay required na mag-submit ng ACOP form every year. Bukod dito, lahat ng pensioners na nakatira abroad, whether kayo ay retirement, total disability, o survivor pensioners, kailangan din ninyong sumunod sa ACOP. Pati na rin ang mga dependent children pensioners at ang kanilang mga guardians. Ang magandang balita ay kung kayo ay retirement pensioner na nasa Pilipinas at below 84 na taong gulang pa, waived na po ang ACOP requirement para sa inyo according to some earlier statements, pero dapat pa rin kayong mag-verify sa SSS dahil may mga pagbabago sa guidelines. Pero para sigurado, mas mabuti na mag-check kayo sa nearest SSS branch ninyo o tumawag sa SSS Hotline 1455 para malaman kung saklaw ba kayo ng ACOP requirement. Huwag kayong mahiya magtanong dahil mas mahirap ang mawalan ng pensyon dahil lang sa hindi kayo sigurado kung ano ang dapat gawin. Ang schedule ng ACOP ay based sa birth month ninyo o ng deceased member. Halimbawa, kung ang birthday ninyo ay sa Marso, dapat kayong mag-submit ng ACOP form during the month of March.
Pero allowed naman kayong mag-comply ng maaga hanggang 2 buwan bago ang inyong scheduled reporting date. Kung hindi kayo makapag-comply on time, automatic na ang suspension ng pension ninyo 1 month after your birth month. Kaya kung Marso ang birth month ninyo at hindi kayo nag-submit, by Abril, suspended na ang pensyon ninyo. At ang pinakamasakit dito, kung patuloy kayong hindi mag-comply for 2 years, canceled na permanently ang pension ninyo. Pero kung mag-comply kayo after suspension, within 2 months, maibabalik sa inyo ang pension at kasama na rin ang lahat ng back pay mula nung nasuspend kayo. Kaya very important na huwag kayong magpabaya at tandaan ang schedule ng ACOP ninyo. Paano naman kayo mag-comply sa ACOP? May maraming paraan para mas madali sa inyo. Una, pwede kayong pumunta personally sa SSS branch. Pero alam ko na mahirap na ito, lalo na kung matanda na kayo o may sakit. Pangalawa, pwede kayong mag-submit through email kung may tumutulong sa inyo na marunong gumamit ng computer. Pangatlo, pwede din kayong mag-submit through mail o courier. O kung nasa abroad kayo, pwede kayong mag-coordinate sa Philippine Embassy. Ang pinakamagandang development ay ang video conference option through Viber app. Perfect para sa mga seniors na mahirap na talaga lumabas ng bahay. Pwede na kayong mag-comply sa ACOP habang nasa bahay lang kayo through video call with SSS representative. At kung talagang hindi na kayo makagalaw, may option din ng home visit kung saan ang SSS personnel mismo ang pupunta sa bahay ninyo para sa ACOP. Ang importante lang, mag-prepare kayo ng tamang documents, accomplished ACOP form, valid ID, at kung nasa abroad kayo, kailangan ng proof of address at photocopy ng passport. Ngayon, ano pa ang ibang dahilan kung bakit maaring masuspend ang pensyon ninyo? Isa rito ay ang problema sa bank account ninyo. Kung ang bank account na naka-enroll sa SSS ay closed na o expired na, hindi kayo makakatanggap ng pensyon. Kaya very important na i-update ninyo ang bank account details ninyo sa SSS. Pwede kayong mag-file ng Change of Disbursement Account Enrollment o DAEM sa nearest SSS office. Pangatlo, kung may outstanding SSS salary loan o calamity loan kayo, maaaring i-offset ito sa pensyon ninyo, kaya parang nabawasan ang natanggap ninyo. Hindi ito suspension, pero baka kaya nabawasan ang amount na natatanggap ninyo. Pang-apat, kung may inconsistency sa name ninyo sa SSS records compared sa ID ninyo, maaaring mag-cause ng delay o suspension. Halimbawa, iba ang spelling ng pangalan ninyo sa birth certificate compared sa SSS record. Kaya kailangan ninyong ayusin ito through SSS branch. At panghuli, kung nag-work ulit kayo after retirement at below 65 years old pa kayo, ang pension ninyo ay masususpend during the months na covered kayo ng employment. Pero once kayo nag-65, kahit nag-work pa kayo, tuloy pa rin ang pension ninyo. Ngayon naman, pag-usapan natin ang magandang balita. Starting September 2025, may malaking pension increase na ipinatupad ang SSS na tumatagal ng 3 taon. Ito ay historic dahil ito ang unang beses na may multi-year pension increase program ang SSS. Para sa retirement at disability pensioners, tataas ang pensyon ninyo ng 10% bawat taon sa 3 taon. Kung ang average monthly pension ay around 4,923 piso bago ang reforma, pagkatapos ng 3 taon, aabot ito ng around 6,548 piso, na increase na 1,625 piso o 33%. Halimbawa, kung ang pension ninyo ngayon ay 5,000 piso, by September 2025, magiging 5,500 piso ito. By September 2026, magiging 6,050 piso. At by September 2027, aabot ito ng 6,655 piso. Para naman sa death o survivor pensioners, 5% ang increase every year.
Ang maganda pa dito, walang dagdag na contributions na kailangan bayaran during this 3 taong period. May moratorium sa contribution rate increases, kaya purely benefits lang ito para sa inyo. At ang lahat ng 3.8 milyong pensioners ng SSS ay makikinabang dito, kasama ang mga retirement, disability at survivor pensioners. Bukod sa pension increase, may iba pa bang benefits na dapat ninyong malaman? Una, kung nag-contribute kayo sa both SSS at GSIS during your working years, pwede kayong makatanggap ng both pensions. Pero may conditions ito. Dapat separate at complete ang contributions ninyo sa dalawang systems at hindi dapat nag-overlap ang coverage periods. Kung nag-refund kayo ng SSS contributions ninyo when you transferred to government service, nawala na ang right ninyo na makatanggap ng SSS pension. Kaya very important na huwag kayong mag-refund ng contributions kung plano ninyong maklaim pareho in the future. Pangalawa, ang SSS pensions ay tax-exempt under Philippine tax laws. Ibig sabihin, hindi ninyo kailangang magbayad ng income tax sa pensyon ninyo. Pangatlo, kung may 120 buwan ng kontribusyon kayo o higit pa, qualified kayo sa monthly pension for life. Pero kung less than 120 months, makakatanggap lang kayo ng one-time lump sum payment. Pang-apat, kung nag-6 na kayo pero kulang pa sa 120 buwan, pwede kayong mag-continue ng voluntary contributions hanggang maabot ninyo ang 120 buwan before age 65 para makatanggap kayo ng lifetime pension instead of lump sum. Para sa mga GSIS pensioners naman, ang pension release date ay every 8th of the month. Kung ang ikawalo ay weekend or holiday, i-release ang pension on the last working day before the 8th. Para sa SSS pensioners, ang release date ay based sa penultimate digit ng SSS number ninyo, yung second to the last number. Halimbawa, kung ang SSS number ninyo ay 34-223,456,478, ang penultimate digit ay 7. May corresponding release date ito na pwede ninyong i-check sa SSS website o SSS office. Ang importante, i-monitor ninyo ang bank account ninyo tuwing release date para makita kung nag-credit na ang pension ninyo. Kung delayed ang pension, una, i-check ninyo kung may sufficient balance ang ATM or bank account ninyo, baka sarado na pala. Pangalawa, contact ninyo ang SSS o GSIS directly. Pangatlo, bisitahin ninyo ang pinakamalapit na sangay kung urgent na talaga. May mga cases na delayed ang pension dahil sa technical issues, ASOP non-compliance, o bank account problems, kaya kailangan ninyong i-follow up agad para masolusyonan. Ano pa ang mga tips para ma-maximize ninyo ang retirement income ninyo? Una, kung may option kayo, huwag kayong kumuha ng 18 buwang advance lump sum payment unless talagang kailangan ninyo ng malaking pera ngayon. Kasi discounted ito, meaning mababa ang makukuha ninyo compared sa total na makukuha ninyo if monthly lang. Pangalawa, settle ninyo lahat ng outstanding SSS loans before you retire para hindi na i-offset sa pension ninyo. Pangatlo, i-update ninyo regularly ang contact details at bank information ninyo sa SSS para walang delay sa payments. Pang-apat, kung may asawa at dependent children kayo, make sure na nakaregister sila as your beneficiaries para kung may mangyari sa inyo, makareceive sila ng survivor's pension. Panglima, consider ninyo ang WISP Plus o Workers Investment and Savings Program Plus. Ito ay Voluntary Provident Fund Program ng SSS na pwedeng additional savings para sa retirement separate pa sa regular pension ninyo. May 1% taunang pamamahala lang ito at pwede kayong mag-contribute ng additional amounts based sa gusto ninyo. Ano naman ang dapat ninyong gawin kung nasuspend na ang pension ninyo? First, huwag kayong magpanik. Karamihan ng suspension cases ay pwede namang ma-reinstate.
Una, i-check ninyo sa My SSS portal o sa mailed a COP letter kung ano ang reason ng suspension. Most likely, dahil sa ACOP non-compliance. Pangalawa, gather ninyo ang lahat ng required documents. Accomplished ACOP form, valid government-issued ID, proof of address, at kung survivor pensioner kayo, school enrollment certificate if applicable. Prefer ninyong gamitin ang PSA-issued certificates para mas mabilis ma-process. Pangatlo, pwede kayong mag-book ng appointment online through MySSS to avoid long lines, o pwede rin kayong walk-in sa branch pero mas matagal ang waiting time. Pang-apat, isubmit ninyo ang documents personally through Dropbox o by mail kung nasa abroad kayo. Kung mag-submit kayo online, siguraduhin na ang scanned PDFs ay hindi lumalampas sa 2 megabyte each. Panlima, pag na-approve na ang compliance ninyo, within 2 months, maibabalik sa inyo ang pension at kasama na ang lahat ng back pay from the time of suspension. Kaya don't lose hope kasi pwede pa itong ayusin as long as kayo ay qualified pa rin at nag-comply na sa requirements. Ano pa ang dapat ninyong bantayan para sa SSS at GSIS this 2025? Una, ang contribution rate ng SSS ay nag-increase from 14% to 15%. Starting January 2025, ito ay ang final na increase under the Social Security Act of 2018. Ibig sabihin, stabilize na ang contribution rate moving forward. Pangalawa, ang SSS ay balak na babain ang interest rate ng salary loan at calamity loan from current 10% per annum to possibly 7% para mas mataas ang net proceeds na makukuha ng members. Pangatlo, ang SSS ay nag-review ng ACOP guidelines para mas convenient at accessible sa seniors, especially those 80 and above. Kasama na ang home visits ng SSS personnel at more flexible compliance methods. Pang-apat, para sa GSIS, may pending bill sa Congress na gusto na babain ang minimum years in service requirement from 15 years to 10 years para mas maraming government employees ang makakwalify for pension. Pero ito ay pending pa, so abangan ninyo ang update dito. Panglima, starting May 2025, may bagong documentary requirements ang SSS at GSIS for age pensioners, kaya i-prepare ninyo na ngayon ang updated government-issued ID, latest proof of address, at kung required, ang life certificate o ACOP submission. Gusto ko ring paalalain sa inyo na kung may naririnig kayong mga scam o text messages na nagsasabing suspended ang pension ninyo at kailangan ninyong magbayad ng certain amount para maibalik, huwag kayong maniwala. Ang SSS at GSIS ay hindi nagte-text o tumatawag para humingi ng pera. Lahat ng official communications ay through mail, email sa official SSS address o personal na bisita ng SSS personnel with proper ID. Kung may doubt kayo, tumawag sa SSS Hotline 1455 o bisitahin ang nearest branch para mag-verify. Maraming scammers ang nagta-take advantage sa seniors, kaya very important na vigilant kayo. Hindi kayo dapat magbigay ng SSS number, bank account details, o OTP codes sa kahit sino through phone o text. Protect ninyo ang information ninyo para hindi kayo maging victim ng fraud. Mga minamahal kong seniors, ang pension ninyo ay karapatan ninyo at pinaghirapan ninyo yan through years of contributions. Huwag kayong matakot na tanungin ang SSS o GSIS kung may hindi kayo naiintindihan. Ang mga empleyado doon ay nandyan para tulungan kayo. At kung may mga kamag-anak kayong mas bata, huwag kayong mahiyang humingi ng tulong sa pag-comply ng ACOP o pag-update ng documents, lalo na kung hindi kayo marunong gumamit ng internet o mahirap na kayong gumalaw. Ang importante, active kayo sa pag-monitor ng pensyon ninyo, aware kayo sa lahat ng requirements at deadlines, at laging updated ang information ninyo sa SSS o GSIS. Remember,
Ang September 2025 pension increase ay naghihintay na sa inyo, kaya siguruhin ninyong compliant kayo para makatanggap ninyo ng full benefits. At kung nasuspend ang pension ninyo ngayon, huwag kayong sumuko dahil pwede pa itong ayusin. Kumilos agad, mag-comply sa requirements, at within 2 months, babalik na ang pension ninyo kasama ang lahat ng nakalipas na payments. Mahalaga kayo, deserve ninyo ang dignified retirement, at nandito ang gobyerno para suportahan kayo. Kaya tandaan, huwag kayong mag-alala, may solusyon para sa lahat. God bless you all, mga lolo at lola. Ingat kayo palagi.